Yung Cosmos, yung kay Senator Robin, nagpatawag po siya ng mga artista, parang get together. And then pag-uusapan po yung mga problems, ganyan. And then sakto nandun si Sir Coco, nilapitan ko po siya, nakaupo siya, parang ganyan, nakaupo siya ganyan. Tayo, Sir Coco, magandang gabi po. Tapos bigla siyang tumingin sa akin, tapos tumayo, tapos niyakap niya ako na mahigpit. Kasi mahigpit na mahigpit. Bakit kaya? Sabi ko, Sir Coco, malaking karangalan po makilala kita. Sabi, hindi, ako dapat magsabi nun. Lagi kitang pinapanood, ang galing-galing mo. Napanood ko yung lolong, galing-ganyan. Sabi niya, sobrang husay mo, pagbutihin mo yan. Sabi niya, totoo nga niya, pinag-ahandaan ka na namin. Tapos tumawa siya. And then, niyakap po niya ulit ako, sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi, pagbutihin mo yung ginagawa mo, nakikita ko yung pagiging makatao mo. Pagpatuloy mo lang yun. So alam niya na sobrang na-appreciate ko. Alam niya na magkatapat kayo. Magiging magkatapat, oo, at that time. Siguro po, kasi sinabi po niya na naghahanda. Pero sabi ko nga po, si Sir Coco, kasi ever since dati pa, bata pa ako, pinapanood ko po yung mga teleserye niya, kaming dalawa na nanay ko. Sobrang iniidolo ko siya kasi nga nakita ko yung pagmamahal din niya sa trabaho. At hindi po biro yung ginagawa niya na mag-direct, hindi biro na habang nagde-direct siya, siya rin yung artista, may mga fight scene. So, sobrang taas po ng respeto ko sa kanya. Kaya, for me, yung competition, of course, nandyan yan, hindi po mawawala yan. Pero, mas nakafocus po ako sa makapagbigay po ng magandang programa para po sa mga manonood. Sa tingin mo ang Black Rider na ang sasagasa sa Batang Quiapo? I know. Hindi po magsasalita ng ganyan. Pero, sabi ko nga, magkakaiba man po ang mga kagustuhan po ng mga tao, iba-iba man yung mga pinapanood. Pero iisa lang po ang layunin po namin lahat ng mga artista. Lahat po ng mga nasa production, lahat na nasa entertainment industry. Yun ay makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga manonood. Ako, yun po yung goal ko. Before, pangarap ko maging artista, and now na naging artista ako, sabi ko, ano bang pangarap ko ngayon? My goal right now is to give inspiration lalo-lalo na po dun sa mga kabataan na hindi po naniniwala na meron silang potential. Kasi ganun ako nagsimula, nakita niyo naman po ako before, sobrang payat ko, patpatin, hindi mo iisipin na pwede pala maging action star. Pero hindi po ako tumigil, kahit ako lang mismo sa sarili ko, ako lang naniniwala na makakamit ko yung pangarap na yun. Hindi ko inalis, hindi ako tumigil mangarap at hindi ko tinigilan din na mag-work hard, pagbutihin lahat ng ginagawa ko, at patuloy na mangarap na makakamit na. Last question ko na. Kung babalikan mo, balik tayo nung Protégé Day, anong sasabihin mo dun kay Ruru during Protégé? Ang sasabihin ko lang sa kanya, ano lang, go with the flow, keep going. Maraming mga babati ko sa'yo, maraming mga tao na hindi maniniwala sa'yo, maraming mga tao na magda-doubt sa'yo, maraming mga tao na hindi ka ma-appreciate. Pero kailangan mo maniwala sa sarili mo na kaya mo. At hindi mo dapat patunayan ang sarili mo sa kanila, kundi patunayan mo ang sarili mo sa sarili mo na kaya mo at makakamit mo lahat ng mga pangarap. Ay, naalala ko lang, kasi sabi mo kanina, yung mga taong hindi naniniwala sa'yo o parang dinadown ka, wala na. Ano yun, literal na nawala na ba? Namatay na ba? O ano na? Hindi, nandiyan pa rin po sila. Opo. Pero kahit na yung mga sobrang pinakamalalapit sa puso ko noon, na alam ko nakasuporta sa akin. Bye-bye. See you. Yung mga taong talaga nakasuporta sa akin, even sila nawala rin. Parang, thank you so much. Kaya papaalam lang.